Magandang buhay po sa lahat. Ngayon, aming itatalakay ang Rehiyon 4A, Calabarzon. Ang Calabarzon ay binubuo ng 5 probinsya: Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Province. Calabarzon ay isang mapalad na lugar sapagkat narito ang mayayamang karagatan, malawak na taniman, bakahan, kagubatan, kabundukan at minahan. Malaki ang kinalaman ng lokasyon at klima sa pamumuhay ng mga tao dahil ang mga ito ay may impluwensya sa produkto na nasa bawat lugar, sa pagkain, sa pananamit, uri ng bahay at sa kanilang hanap buhay. Layunin na ipaliliwanag ang kahalagahan ng mga makasaysayang lugar at mga saksi nito sa pagkakakilanlan katulad ng sariling lalawigan at rehiyon. Ang Rehiyon 4A, Calabarzon ay opisyal na tinatawag bilang Timog Katagalugan at itinalagang Rehiyon 4A ay isang rehiyong mapangangasiwaan ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng 5 probinsya. Probinsya ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Province. At alam nyo rin ba class na ang Calabarzon at Mimaropa kasama ang lalawigan ng Aurora ay dating magkasama bilang Timog Katagalugan hanggang ito ay paghiwalayin sa bisa ng Executive Order No. 103 noong ika-17 ng Mayo 2002. At alam nyo rin ba class na ang 3 probinsya ng Calabarzon ay sumisimbolo ng sagisag ng araw sa ating watawat. Yun ay ang mga probinsya ng Cavite, Laguna at Batangas sapagkat ang sagisag ng araw ay binubuo ng 8 lungsod. Yun ay ang lungsod ng Maynila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna at Batangas. Ang lalawigan ng Rizal at Laguna ay may mga kagubatan at kabundukan na tirahan ng mga hayop. Mayroon rin ditong lawa, ilog at talon, may mga taniman rin na mga gulay at prutas. Alam nyo ba na ang probinsya ng Rizal ay maraming mga sikat na mga manunulat? Kung sa Rizal din nagsimula ang ugoy ng duyan, at sa Laguna naman ay matatagpuan natin ang Bundok Makiling at ang Laguna de Bay. Katulad ng lalawigan ng Cavite, Batangas at Quezon, may mga malawak na taniman, bakahan, kagubatan, minahan at mayamang karagatan. Kung kaya't nagtatanim sila ng iba pang produkto tulad ng palay, mais, tubo, kape, nyog, prutas at gulay. Sa Cavite kung saan natin malalaman ang pinakamayamang tradisyon sa Pilipinas, Batangas kung saan matatagpuan ang Bulkang Taal, at ang Quezon Province naman is kung saan matatagpuan ang Bundok Banahaw. Lalawigan at kabisera ng Calabarzon at ang mamamayan nito. Cavite, ang kabisera ay Tres Martires at ang mamamayan ay Tagalog. Laguna, ang kabisera ay Santa Cruz at ang mamamayan ay ang mga Ilocano. Batangas, ang kabisera ay Batangas at ang mamamayan nito ay mga Bicolano. Rizal, ang kabisera ay Antipolo at ang mamamayan nito ay mga Pampanga o Kapampangan. Quezon Province, ang kabisera nito ay Lucena at ang mamamayan nito ay mga Pangasinense. Ang Cavite ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa katimugang baybayin ng Look ng Maynila, sa rehiyon ng Calabarzon ng Luzon, 30 kilometros sa timog ng Maynila. Tres Martires ang kabisera nito at ang nananatiling sentro ng pamahalaang panlalawigan kung saan matatagpuan ang Kapitolyo. Pinalilibutan ang Cavite ng mga lalawigan ng Laguna sa silangan at Batangas sa timog. Sa kanluran matatagpuan ang dagat Timog China.
Nagmula ang pangalang Cavite sa kinastilang salitang Tagalog na kawit na pinaikling kalawit, bilang pantukoy sa kalupaan na tangway ng Cavite na nakausli sa pook ng Maynila. Orihinal na ginagamit lang ito sa Tangay o Cavite La Punta, ngayon ay lungsod ng Cavite, at sa mga kalapit na pook. Dating kabisera ng lalawigan ang lungsod ng Cavite hanggang 1954, at gaya ng iba pang mga lalawigan sa Pilipinas na binubuo noong panahon ng mga Kastila, ang pangalan ng kabisera ay pangalan na rin ng buong lalawigan. At class, maikukonsidera ang buwan ng Hunyo bilang buwan ng kasaysayan at pamana ng Cavite, kung saan tatlong mahalagang okasyon ang isinasagawa at dinadayo ng mga lokal at banyagang turista para masaksihan kung bakit kilala ang lalawigan ng Cavite bilang historical capital of the Philippines. Libo-libong Caviteños, kabilang ang mga mula Metro Manila, ang inaasahang dadayo sa bayan ng Cavite sa Hunyo 12 para sa ika-121 selebrasyon ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Idineklara ni General Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa bayan ng Kawit, ang kasarilan at kalayaan ng bansa mula sa mananakop ng mga Espanyol noong Hunyo 12, 1898. Sa harap ng maraming Pilipino sa kanyang tahanan, kilala ngayon bilang ang makasaysayang Aguinaldo Shrine sa isang National Shrine of the Philippines. At higit sa lahat, ang probinsya ng Cavite ay kilala sa kasaysayan bilang tahanan ng unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at lugar kung saan idineklara ang kalayaan ng bansa, kung kaya't tinatawag itong Historical Capital of the Philippines at ang pinakamayamang tradisyon sa Pilipinas. Ang lalawigan ng Cavite ay kilala hindi lamang sa mayaman nitong kasaysayan, kundi maging sa makulay nitong kultura at tradisyon. Regada Festival, kilala rin sa tawag na Water Festival. Ang Regada Festival ay isinasagawa tuwing ika-22 hanggang ika-24 ng Hunyo sa Cavite City. Ito ay pinagdiriwan bilang pagkilala sa patron ng lungsod na si Saint Joseph the Baptist. Ang regada ay isang salitang Chavacano na nangangahulugang upang hugasan ng tubig. Mayroong mga palaro, photo exhibit, street dancing at konserto sa kapistahan. Ang pinaka-highlight ng pagdiriwang ay ang tugtugan sa paulan at paulan sa kalye, na kilala bilang ang pinakamalaking wet party at ang nag-iisang wet street dancing sa Pilipinas. Ang Pahimis Festival ay pinagdiriwang sa bayan ng Amadeo tuwing ika-22 hanggang ika-24 ng Pebrero. Ang Pahimis ay isang salita sa Amadeo na nangangahulugang pasasalamat. Kilala rin sa tawag na Coffee Festival. Ito ay isinasagawa bilang pasasalamat sa masaganang ani ng kape sa bayan na kilalang Coffee Capital of the Philippines. Trade fair, street dancing, beauty pageant at coffee convention ay ilan lamang sa mga isinasagawang aktibidades sa kapistahan. Ang Tahong Festival ay taon-taong isinasagawa sa lungsod ng Bacoor tuwing ika-29 ng Setyembre. Ito ay ipinagdiriwang bilang pagtataguyod sa tahong bilang isang delikasiya. Bahagi ng pagdiriwang na ito ang paghahanda ng iba't ibang lutuing may tahong bilang pangunahing sangkap. Mayroong nagaganap sa culinary contest, beauty contest at mga seminar upang ibida at ipaalam sa taong bayan ang kanilang natatanging kultura. Sorteo Festival. Nagsimula ang Sorteo Festival noong 1861
4 na taon pagkatapos ng pagbuo ng Carmona. Ang Carmona ay ang tanging munisipalidad sa Pilipinas na nagsasagawa ng isang triennial draw na mga komunyal na lupain nito sa mga lokal nito. Ito ay pinagdiriwang tuwing 3 taon mula Pebrero 16 hanggang 22. Ang mga komunyal na lupang agrikultural ay inaalok sa mga magsasaka para sa pagtatanim sa pamamagitan ng loterya. Tinapa Festival. Ang Tinapa Festival ay ipinagdiriwang sa bayan ng Rosario upang itaguyod at ipagpatuloy ang imahe ng bayan bilang lugar kung saan nagmula ang pinausukang isda na tinatawag na Tinapang Salinas. Ipinagdiriwang ito tuwing Oktubre. Ang mga pangunahing produkto ng Cavite ay pinya, tahong, niyog, mais, kape, at palay. Tayo naman ay dumako sa mga sikat na pasyalan ng Cavite. Ang Mini Tagaytay ay ang most popular destination sa Cavite dahil kapag napuntahan mo yung lugar na ito ay makikita mo na yung view ng Bulkang Taal ng Batangas. So, ito yung pinakamataas na bahagi ng Cavite. Dito matatagpuan ang Mini Tagaytay. I-share ko lang na nakapunta na rin ako dito sa Mini Tagaytay noong nagkaroon kami ng field trip nung ako'y nag-aaral pa sa Manila, at ang masasabi ko ay napakaganda ng lugar na ito at napakalamig ng klima sapagkat ito ay nasa mataas na lugar, at bago makapunta sa lugar na yon ay makikita muna natin yung mga malawak na lupain ng pinyahan, mais ng Cavite. So mula sa bundok is masasaksihan mo rin yung malawak na hasyenda at malaking view ng Cavite. At ang Mini Tagaytay na ito ay marami itong mga sikat na place na puntahan ng mga tao. Meron ditong mga Market Tagaytay, meron din ditong Tagaytay Picnic Grove, meron ditong Twin Lakes at Win Residences. At meron din itong horse ride. So far, nung nag-ano ako dito sa Mini Tagaytay na to, ang na-view ko lang or nasakyan ko lang din naman is yung horse ride nila, kasi yun lang i-afford, pero napakaganda ng lugar na ito. Aguinaldo Shrine o ang Dambanang Aguinaldo ay isang pambansang dambana ng Republika ng Pilipinas na tumutukoy sa bahay ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Sa balkonahe ng bahay, inihayag ni General Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Kasabay din nito ang unang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas at pagtugtog ng lupang hinirang. Ang bahay na bato ay pinaghalong impluwensya ng katutubong Pilipino, Insek at Espanyol. Ito ay pinaninirahan ng mga mayayaman o ang may mga kayang tao na mas kilala bilang ilustrado. Kilala na rito ay sina Jose Rizal, Marcelo H. Del Filo. Ang tipikal na bahay na bato ay 2 palapag na bahay na binubuo ng bato, na ang unang palapag ay gawa sa sangay at bato at ang ikalawang palapag ay gawa sa kahoy. Ito ay may malaking bintana na gawa sa kapis shells para makapasok ang sariwang hangin. Ang isa sa pinakamagandang ekstruktura
na bahay na bato sa Cavite ay makikita sa Universidad ng De La Salle, Dasmariñas na pinagkakamalan na tirahan ng mga ligaw na multo, mga batong daan na nagtutungo sa makalumang bahay na nakabatay sa lumang arkitektura ng mga Espanyol. Ang Museo de la Salle ay idisenyo kahantulad ng ilang bahay na bato sa Pilipinas. At matatagpuan rin natin sa Cavite ang San Roque Parish Church kung saan ay itinatagpa noong panahon ng mga Espanyol. Ito din yung lumang simbahan ng Cavite na usap-usapan sa kanilang bayan na ito ay nagiging misteryo dahil sa kakaibang ipinapakita nito sa mga tao. Mount Pico del Oro. Ito yung sikat na puntahan ng mga hikers na mahilig umakyat ng bundok, at ito rin ay tinatawag na Parrot Peak dahil naglalarawan ito ng Parrot Peak na pag sa malayuan ay makikita mo talaga yung pagiging simbolo siya ng parrot. Sa aking pagkakaalam din ay dahil din ito sa volcanic eruption noon panahon, at kaya nabuo ang Mount Pico del Oro. At ito rin yung nagsisilbing signal ng mga seafarers or mga marino papasok ng Maynila. Imus Cathedral. Ito rin ay isa sa pinakasikat na simbahan ng Cavite dahil ito rin ay makasaysayang simbahan sapagkat ito ay tinayo pa noong panahon ng mga Espanyol. Museum de la Salle. Sikat rin siya napuntahan ng mga turista sa Cavite dahil makikita ang dalawang palapag ng museo na kasalukuyang nakataguyod at nagbibigay halimbawa ng establishmento noong namumuno pa ang mga Espanyol sa Pilipinas. So, makikita rin sa museum na ito yung mga iba't ibang kagamitan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol, at ito rin ay makasaysayan na lugar ng Cavite. Ngayon, makilala naman natin ang mga sikat na manunulat ng Cavite. Si Efren Abueng ang isa sa mga iginagalang na nobelista, kwentista, mananalaysay at kritiko ng kanyang panahon. Kabilang sa kanyang mga aklat ang Bugso, ang kanyang kauna-unahang koleksyon ng mga kwento. Isa sa mga sikat niya na mga gawa ay ang Dilim sa Umaga noong 1968 at ang Bagong Paraiso noong 1963. Isa sa mga klasikong kwento ng pag-ibig na nakamulatan ng mga Pilipino ay ang Sa Bagong Paraiso ni Efren Abueng. Sumasaklaw ang kwentong ito sa isang usaping madalas nating mapapanood sa mga telenovela na pag-iibigan ng mga magkababata. So nakatira ang isang simpleng lalawigan, ang magkababata na sina Ariel at Cleofe. Nagsimula ang kanilang magandang samahan bilang mga magkalaro. Itinuring nilang kanilang paraiso ang kanilang lugar bilang ang bukirin kung saan sila naglalaro. Hindi na malaya ng dalawa na ang kanilang magiging malapit ay magbunga ng isang pagtitingin ng magbubunga hanggang sa kanilang pagtanda. Ang naging aral ng Ang Bagong Paraiso ni Efren Abueng ay ang maraming magagandang samahan ang mabubuo mula sa pagkabata. Ang pagiging musmus kasi ang pinakampurong paraan upang ipakita ang pag-ibig sa kapwa na walang mali siya.
Maaaring sa pagtanda ay dala pa rin ang pag-ibig na ito at maging dahilan upang mapunta sa ibang antas ang pagtinginan ng mga ito sa isa't isa. Si Rogelio Lunasco Ordonez ay pinanganak noong Setyembre 24, 1940 at binawian ng buhay noong May 19, 2016. Si Rogelio Ordonez ay isang journalist, activist at manunulat. Isa sa mga sikat ng kanyang mga gawa ay ang Ipo-Ipo sa Piging, Pluma at Papel sa Panahon ni Gloria. Alejandro G. Abadilla, kilala bilang ama ng makabagong panulaang Tagalog. Isa sa mga sikat niyang gawa ay ang Ako ang Daigdig ni Alejandro G. Abadilla. Ito ay isang tula na isinulat ni Alejandro Abadilla na nagpapahayag ng sandamakmak na maaring maging kahulugan ng tulang ito. Ako ang Daigdig ay nagbigay daan tungo sa modernisasyon ng istruktura ng tula. Sa pagbabasa ko sa tulang Ako ang Daigdig ay nakabuo ng dalawang maaring maging kahulugan ng mga salitang inilimbag ni Alejandro Abadilla. Pag-aklas sa tradisyonal na sukat at tugma ng isang tula at ang pag-aklas laban sa mga mananakop sa bansang Pilipinas. Pag-aklas ay ekstrukturang patula. Mula pa man ng matandang panitikan ay nakaugalian na ng mga Pilipino ang pagbigkas ng tula na may tugma at sukat. Ngunit ang tulang Ako ang Daigdig ni Alejandro Abadilla ay nagbukas ng maraming pinto tungo sa masining at malayang tula. Nilabag nito ang nakasanayang forma ng isang tula. Ipinakita ng tulang ito ang maaaring walang sukat at tugma ang isang tula at maaaring maging malaya ang mga Pilipino sa pagsulat ng diwang gusto nating malaman ng mga tao. Ito ang istruktura ng Ako ang Daigdig ni Alejandro Abadilla. Pag-aklas laban sa pananakop ng ating bansa. Sa pamagat pa lamang ay nagpapakita na ito ng pagiging masigasig ng autor na ipaglaban ang kalayaan hindi lamang ng panitikan kundi ang ating mga sarili. Bawat isa sa atin ay ang daigdig na nagpapaikot nito, kailanman ay hindi dapat tayo matakot sa sigaw na dapat ay nararapat sa atin. Pascual H. Poblete, tinaguri ang ama ng pahayagan, ay kilalang mandudulang may maapoy na pagmamahal sa kalayaan ng bayan. Ginamit niya ang kanyang panulat upang gisingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Siya ay isinilang sa Naik, Cavite noong Mayo 17, 1858. Isa sa kanyang mga gawa ay ang Tinig ng Bayan at ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Isa rin siya sa nagsalin sa Tagalog ng No Limitang Herin ni Rizal. Siya rin ang nagtatag ng pahayagang El Grito del Pueblo, ang tinig ng bayan noong panahon ng mga Amerikano. Siya rin ay naging kolumnista ng Diaryong Tagalog ni Marcelo H. del Pilar, na naglathala ng mga artikulong iba-iba ang paksa na naglayong imulat ang isipan ng mga Pilipino. Si Emilio Aguinaldo E. Fami ay pinanganak noong Marso 22, 1869 at binawian ng buhay noong Pebrero 6, 1964. Ay isang Pilipinong general, estadista at maghihimagsik na kilala bilang unang Pangulo ng Pilipinas, kung saan siya namahala mula 1899 hanggang 1901. Pinangunahan niya ang mga puwersang Pilipino laban sa Espanya noong himagsikang Pilipino at digmaang Espanyol-Amerikano at sa Estados Unidos noong digmaang Pilipino-Amerikano. Isa sa mga gawa niya ay ang himagsikang Pilipino, Katipunan at Kasaysayan ng Pilipinas. At noong Hunyo 12,
1898, idiniklara ang kalayaan ng Pilipinas sa bahay ng mga Aguinaldo sa Cavite El Viejo at binasa ang batas na nagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas. Ito ay isinulat sa Baybay Kastila ni Ambrosio Rianzares Bautista, isang kapamilya ni Jose Rizal na siya ring bumasa. At kasabay ng kanyang pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas ay ang unang pagtugtog ng lupang hinirang na dating mga Pilipino. Ang Laguna ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa bahaging Calabarzon sa Luzon. Santa Cruz ang luklukan ng pamahalaan nito at matatagpuan sa timog silangan ng Kalakhang, Maynila, timog ng lalawigan ng Rizal, kanluran ng Quezon, hilaga ng Batangas at silangan ng Cavite. Halos pinapaligiran ng Laguna ang Laguna Bay, ang pinakamalaking lawa sa bansa. Nakuha ng lalawigan ang pangalan nito mula sa Kastilang salita na lago na nangangahulugang lawa. Kilala ang Laguna bilang pook ng kapanganakan ni Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Isa pang tradisyon ng Laguna ang Anelag Festival. Ito ay isang linggong pagdiriwang na nangyayari sa buwan ng Marso. Ang Anelag Festival ay ginaganap sa pamamagitan ng pasasalamat sa mga taong nagbasbas noong mga nakaraang taon. Anelag Festival ay ginaganap sa pagitan ng beauty pageant, pagsayaw, pagbubunyag ng pagkain at wood carving competitions. Isa pa sa pagiging tradisyonal, ang Anilag Festival ay isa rin sa pagbibigay daan sa gobyerno ng Laguna upang isakaparate ang kahangahangang senaryo, ang masasaganang lokal na kaysarap na pagkain at alagang ang mga talento ng mga lokal nito. Habang nangyayari ang festival, 100 Pilipinong turista sa iba't ibang panig ng mundo, pati na rin ang madayuhan na nais din magtipon para saksihan ang engranding taunang selebrasyon. Tayo naman ay dumako sa mga sikat na pasyalan ng Laguna. Hot Spring in Laguna. Ang Laguna ay kilala sa iba't ibang lugar nito ang mga hot spring sapagkat nanggaling ito sa bundok ng Makiling. At ang hot spring ay hindi ito pangkaraniwang tubig na kadalasan ay nararamdaman natin kapag tayo ay naliligo sa swimming pool. Ang temperatura ng hot spring ay ito ay katamtaman lamang na init at katamtamang lamig din na pwede sa ating katawan, at pinaniniwalaan ito ng mga taong nakatira doon na ito rin ay lunas sa mga karamdaman o sakit na ating dinadanas. Isa sa sikat na pasyalan ng Laguna ay ang Seven Lakes of San Pablo. Ang Seven Lakes of San Pablo ay binubuo ng 7 pangalan. Ito ay ang Sampaloc, Bunot, Kalibato, Pandin, Yambu, Palakpakin, and Muhicap. Ang Seven Lakes of San Pablo ay nabuo ayon sa geologists dahil sa volcanic field na noong panahon, which includes the Mount Makiling, Mount Makalisugan, Mount Atimpla, Imukil, and Mount Mabilog. Dahil sa mga pagsabog ng mga bulkan nito noong unang panahon ay nagkaroon ng pagbuo ng mga lugar at pulo, kung kaya tinawag ito na Seven Lakes of San Pablo sapagkat ito rin ay nakatago between o pagitan ng Mount Cristobal, Tajak Hills, Mount Kalisugan, and Mount Mabilog. Dito sa Laguna, matatagpuan rin natin ang pinakamalaking lawa na kung tawagin ay Laguna Bay.
ito ay makasaysayang lawa rin ng Laguna at ito rin ay nagsisilbing hanap buhay ng mga tao na nakatira doon. Mount Makiling, ito ay sikat din na pasyalan sa Laguna at ito rin ay madalas puntahan ng mga hikers. At higit sa lahat, marami ding mga kwentong bayan ukol sa bundok ng Makiling. Sa alamat ng Pilipinas, si Maria Makiling daw ay isang diwata na nagbabantay sa bundok Makiling, isang bundok na matatagpuan sa Los Baños, Laguna. Nilalarawan siya bilang isang magandang dalaga na may mahabang buhok at makulay at kulay kayong mangging kaligatan. Maraming kwento na nagsasaad na ang kanyang kabutihan at maging ng kanyang kalupitan, siya ay matulungin sa mga tao at nagbibiyaya ng masaganang ani at huli ng isda. Subalit ang mga tao ay nagmamalabis at nagiging pabaya sa kanyang mga ibinibigay, kaya siya ay nagpataw ng parusa. Ilan sa kwento tungkol sa kanya ay ang mga sumusunod: luya na naging ginto, 3 manliligaw, alamat ng Lansonet, at alamat ni Maria Makiling. Isa sa mga tradisyon at sikat na pasyalan na ipinagdiriwang din ng mga taga Laguna ay ang Anilag Festival. Ang Anilag Festival na halaw sa katagang Ani ng Laguna ay isang linggong pagdiriwang na nag-aanyayaya sa mga lokal at banyagang turista na bisitahin ang Laguna para sa kakaibang timpla ng mayamang kultura, kasaysayan at pananampalataya rito. Taong 2004 nang nagsimulang ipagdiwang ang Anilag Festival. Kilala ito bilang Mother of All Festival sa Laguna dahil sa pagbubuklod nito sa mga kaugalian at selebrasyon ng bawat lugar at lalawigan. Rizal Shrine o ang Damba ng Rizal ay isang kopya ng orihinal ng 2 palapag, istilang kolonyal na bahay sa Calamba, Laguna, kung saan ipinanganak si Jose Rizal noong Hunyo 19, 1861. Si Rizal ay isa sa mga itinuturi na dakilang bayani ng Pilipinas. Ang bahay ay itinalaga bilang isang pambansang dambana sa pamamagitan ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa kahabaan ng Mercado Street at Rizal Street sa Poblasyon 5 ng Calamba at malapit na simbahan ng parokya ng San Juan Bautista at sa dalubhasang panglungsod ng Calamba. Ang St. John the Baptist Church ay isa sa makasaysayang simbahan sa Laguna at sikat na pasyalan rin ng mga turista sapagkat ang simbahan na ito ay itinayo pa sa panahon ng mga Kastila. Pansanjan Falls o ang Talon ng Pansanjan ay isa sa pinakabantog ng mga talon sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa lalawigan ng Laguna. Isa ito sa pinakapangunahing pang-akit sa pangturismo sa rehiyon. Mararating ang talon sa pamamagitan ng paglakbay sa ilog, sa pamamagitan ng bangka, magmula sa munisipalidad ng Pangsanjan. Ang paglalakbay na nakasakay sa bangka ay isa ng pang-akit na pang-turista magmula pa noong panahong kolonyal ng Kastila na ang pinakamatandang pagsasalaysay ay noong 1894. Ang bayan ng Pangsanjan ay nasa daluyan ng 2 mga ilog, ang ilog ng Balanak at ang ilog ng Bumbugan, na nakilala rin bilang ilog ng Pangsanjan. Nagcarlan Underground Cemetery, ito yung mga libingan ng mga mayayaman noon. Ang Nagcarlan Underground Cemetery sa Laguna ay isa sa mga uri ng sementeryo na makikita sa Pilipinas dahil ito ay makikita sa baba ng simbahan.
Ang sementeryo na ito ay puno ng kasaysayan. Ito rin ay ginawa at binuo noong 1845 para sa isang misa na isinagawa ni Franciscan priest Father Vicente Veloc. Siya rin ang direktor sa pagsasagawa ng underground graveyard na may taas na 50 na talampakan sa baba ng simbahan. Ang Nagcarlan Underground Cemetery ay isa rin sa mga National Historical Landmark sa Laguna dahil ito ay ginamit ng mga Katipunero para sa tago na lugar. Dito nagtatago ang mga Katipunero para magplano at magtago noong Filipino-American War. Dito rin nagtago ang mga Gelero na nakikipaglaban sa mga Hapon noong World War II. Kaya, ang Nagcarlan Underground Cemetery ay isang makasaysayang sementeryo sa Laguna at simbahan. Enchanted Kingdom, ito ang pinakasikat na pasyalan ng mga Pilipino at mga taga Maynila sa Laguna. Tayo naman ay dumako sa mga sikat na manunulat ng Laguna. Doroteo Gerardo N. Alagilan Jr. ay pinanganak noong January 20, 1968 at binawian ng buhay noong December 21, 2019. Si Doroteo ay kilala bilang isang sikat na komikero ng Pilipinas sa lungsod ng Laguna. Isa sa mga nasulat niya at nagawa ay ang Darna Lives, kung saan isa siya sa mga lumikha ng karakter ni Darna sa Philippine comics natin, no? At isa rin ay isa sa bahagi ng Marvel sa US, kung saan ay isa ay naglikha ng mga X-Men, Superman, Birthright, Wolverine, High Roads, Fantastic Four, and Silent Dragon na isa sa mga nagawa niya habang siya ay nasa US. Si Frank Rivera ay ipinanganak noong ika-29 ng Pebrero 1948 sa Paite, Laguna. Nakuha niya ang kanyang degree sa AV English Filipino sa Universidad ng Pilipinas. Si Frank Rivera ay isa sa mga natatanging artist na lokal na talagang totoo sa kanyang pinanggalingan. Makikita ito sa ilang mga gawa niya ay ang Tuhog-Tuhog noong 2005 at ang Halik sa Kampilan noong 2005. Ang Tuhog-Tuhog ay isang maikling kwento kung saan ang pag-ibig ng mga OFW at pakikipagsapalaran nila sa ibang bansa. Si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda ay pinanganak noong Hunyo 19, 1861 at binawian ng buhay noong Disyembre 30, 1896. Ay isang Pilipinong bayani at isa sa pinakatanyag na tagapagtaguyod ng pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Siya ang kinikilala bilang pinakamagaling na bayani at itinala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas ng lupon ng mga pambansang bayani. Si Dr. Jose Rizal, maliban sa medisina, ay mahusay siya sa pagpinta, pagguhit, paglilok at pag-ukit. Siya ay makata, manunulat at nobilista na ang pinakatanyag sa kanyang magawa ay ang nobela ng Noli Me Tangere at ang kasunod nitong El Filibusterismo. At ang kanyang tanyag na nobela ay kasama na rin sa kurikulum na inaaral ng mga mag-aaral sa baitan 9 at 10 sa sekundarya. At alam nyo ba, class, na si Rizal
ay nakilala dahil sa kanyang dalawang nobela. Ang Noli Me Tangere ay nilimbag sa Berlin, Alemanya noong 1886 sa tulong ni Dr. Maximo Viola, at ang El Filibustrismo na inilathala sa Gante, Belgica noong 1891, at pinahiram siya ni Valentin Ventura ng 300 peso sa pagpapalimbag ng El Filibustrismo. At alam niyo rin ba, class, na ang Noli Me Tangere ay alay niya para sa inang bayan, at ang El Filibustrismo naman ay inaalay niya para sa tatlong pari na gumbursa, at ang tatlong pari na ito ay si Padre Burgos, Padre Gomez, at Padre Zamora. Gregorio Joyo Zaide ay isinilang noong May 25, 1907, ay isang Pilipinong historiador, manunulat at politiko. Nagtapos siya bilang valedictorian sa Laguna High School na ngayon Pedro Guerrera Memorial National High School sa Santa Cruz, Laguna. Nakuha naman niya ang kanyang Bachelor of Arts at Doctorate in Philosophy mula sa Universidad ng Santo Tomas. Si Zaidi ay isa sa mga pinakatanyag na historiador ng bansa. Nakapaglathala siya ng higit 60 na mga aklat at 500 na artikulo sa kasaysayan. Kabilang sa mga gawa niya ay ang documentary History of the Katipunan noong 1931, History of the Katipunan 1939, at Philippine Political and Culture History noong 1949, at The Philippine Revolution noong 1954, at Jose Rizal Life, Works and Writings noong 1957. Bukod rito, si Zaide ay isa rin sa mga tagapagtatag ng International Association of Historians of Asia at nagsilbing Pangulo ng Philippine Historical Association. Naglingkod rin siya sa kanyang bayan bilang mayor ng Pansanjan, Laguna mula 1971 hanggang 1975. Edgar Calambia Samar. Siya ay isang nobelista at manunulat ng tula. Isa sa mga gawa niya ay ang Kwentong Bayan. Ito ay isang tula. At ang pinakatanyag naman niya ay ang 8 Diwata ng Pagkahulog noong 2009. Ito ay hango sa ang bawat isang pagkahulog daw ay ng isang diwata ang magliligtas sa iyo sa kamatayan. At dahil 8 lang ang pangsyam na pagkahulog, siguradong dedo ka na. Wala nang diwata magliligtas sa iyo. Kaya siguraduhin mo na sa pangsyam na buhay ay ayusin mo na ang lahat sa iyo para hindi na humantong ulit sa pagkalaglag. Ngayon, dadako naman tayo sa lalawigan ng Batangas. Lugar ng kapanganakan ng ilan sa mga bayani ng bansa na lumaban para sa ating kalayaan. Kaakit-akit na likas na yaman at magagandang tanawin. Ang Batangas ay kilala sa tawag na lalawigan ng mga alae. Ang lalawigan ng Batangas ay matatagpuan natin sa timog kanlurang bahagi ng Luzon. Ngayon, pag-usapan natin ang kanilang hanapbuhay. Ano nga ba ang kanilang mga hanapbuhay? Ang kanilang pangunahing hanapbuhay ay pagsasaka at pangingisda. Ang kanilang mga pangunahing produkto ay ang tubo, kakao, kapeng barako, rambutan, balisong, buradong tela, fuji. Ngayon, pag-usapan din natin ang festival sa Batangas. Sublian Festival. Sublian Festival, matatagpuan natin sa Bauan, Batangas. Ito ay ginaganap tuwing 23 ng Hulyo. Pinagdiriwang ito sa debosyong ng bayan sa banal na krus. Ito ay bilang pangunita sa pagkatatag ng lungsod at naglalayong pahalagahan ng mga sayaw ng mga katutubong pangkat ng Batangas.
Parada ng mga Lechon or Parada de Lechon na matatagpuan natin sa Balayan, Batangas. Ito ay ginaganap tuwing Hunyo 24 kada taon. Parada de Lechon, ipinagdiriwang ang parada ng lechon kasabay sa pagdiriwang ng pista o kapistahan ni San Juan Bautista. Isinasagawa ang Paradahan de Lechon or Parada de Lechon bilang pangunita sa matandang tradisyon ng taga-Balayan at paraan ng pasasalamat sa patron na St. John the Baptist. Tapusan Festival na matatagpuan natin sa Alitagtag, Batangas. Ito ay isang buong araw ng selebrasyon tuwing unang araw ng Mayo sa ganap ng alas 7 ng umaga. Tapusan Festival. Ito ay ang pag-aalay ng bulaklak sa paanan ng Holy Cross. Ipinagdiriwang ito upang katawanin ang Mother Mary na kawalan ng kasalanan at kadalisasyon. Tinapahan Festival. Matatagpuan natin sa Limari ng Batangas. Ginaganap ito tuwing 14 ng Mayo. Tinapay Festival. Matatagpuan natin sa Cuenca, Batangas. Ito ay ginaganap taon-taon mula sa Pebrero 7 hanggang 13 sa Cuenca, Batangas. Ito ay ginagawa bilang pasalamatan ang mga panadero o manggagawa ng tinapay sa probinsya. Kabakahan Festival, Padre Garcia ng Batangas na matatagpuan natin. Ang Kabakahan Festival ay sineselebra tuwing anniversary ng Padre Garcia ng Batangas. Na makikita natin na bawat bahay ay may mga baka na sinisimbolo ng festival or Bakahan Festival. Ngayon, pupunta naman tayo or dadako naman tayo sa sikat na pasyalan ng Batangas. Sikat na pasyalan ng Batangas ay ang Taal Vulcan o Taal Volcano. Ang Taal na bulkan, isa ito sa pinakasikat na pasyalan. Ang Taal Vulcan ay isa sa pinakamaliit na bulkan na aktibo at pinapaligiran ito ng isang lawa. Mount Makulot, Cuenca. Ito ang pinaka-atraksyon na tanawin na matatagpuan natin sa bayan ng Cuenca kung kaya't maraming mga tao ang umaakyat dito. Aniloy Mabini. Sikat din ito lugar kasi maraming mga tao ang pumupunta dito dahil isa ito sa pinakasikat na diving spot. Ngayon, kilalanin din natin ang mga pangunahing tao sa Batangas. Miguel Malvar. Si Miguel Malvar ay ipinanganak noong Setyembre 27, 1865. Namatay siya noong Oktubre 13, 1911. Siya ay isang Pilipinong general na lingkod noong himagsikang ng Pilipinas at kalaunan sa kasagsagan ng digmaang Pilipino kontra Amerikano. Isa din siyang bayani. Ang kanyang ginawa ay ginampanan niya ang pamamahala ng paghihimagsik hukbong katihan ng Pilipinas noong huling bahagi ng Sigalot pagkatapos sumuko si Emilio Aguinaldo sa mga Amerikano noong 1901. Jose Feliciano Laurel y Garcia. Pinanganak siya noong Marso 9, 1891 at namatay siya Nobyembre 6, 1951. Siya ay isang Pilipinong politiko, abogado at hukom na itinagurian bilang ikatlong Pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang ginawa
ang kanyang ginawa ay naging isa siya sa mga opisyal ng Commonwealth ng Pilipinas na initusan ng hukbong imperial na Hapones na bubuo ng isang probinsyonal na pamahalaan ng sakupin ng Hapon ang Pilipinas. Apolinario Mabini y Maranan. Ipinanganak siya noong Hulyo 23, 1864 at namatay siya noong Mayo 30, 1903. Siya ay isang Pilipinong abogado, tagapayo ng Pangulo at punong katiwala o punong ministro ng pamahalaan ng kumatan sa mga alintuntunin ng pagkakana o konstitusyon ng unang republika ng Pilipinas. Ang kanyang ginawa ay siya ay naglingkod bilang kauna-unahang punong katiwala o punong ministro ng pamahalaan ng Pilipinas noong taong 1900. Si Mabini ay ginugunita sa kanyang larawan sa 10 pisong salapi na inilalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya din ay ang bansa sa dakilang lumpo o dakilang paralitiko. Teodoro A. Agoncillo. Pinanganak siya noong Nobyembre 9, 1912 at namatay siya noong Enero 14, 1985. Siya ay isang kilalang Pilipinong historyado at manunulat na kilala sa kanyang mga mahalagang kontribusyon sa pagsulat tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang ginawa ay ang kasaysayan ng Pilipinas kasama si Guerrero F. Fede, 1941. Ang pangalawa ay ang Maikling Kwentong Tagalog, 1986. Buenvenido Lumbera. Ipinanganak siya noong Abril 11, 1932 at namatay siya noong Setyembre 28, 2021. Isa siya sa kilalang Makata, tagapuna, dramastika at isa din siyang scholar. Ang kanyang ginawa ay ang muling pagsusuri, paghahanda ng pagtuturo, panitika ng Pilipinas, isang kasaysayan at antolohiya, pagsusulat ng mga Pilipino, panitikang Pilipino mula sa mga relihiyon, paano magbasa ng panitikang Pilipino at ang mga babasahing pangkolehiyo. Ngayon, dadako naman tayo sa Rizal. Ang lalawigan ay mayaman sa kalikasan, tanawin, pasyalan, kainan at marami pang iba na pagdudulot sa atin ng kasiyahan at malaking kapakinabangan. Ang lalawigan ng Rizal ay matatagpuan natin sa Hilaga, Laguna at Kanluran ng Quezon. Ang lalawigan ng Rizal ay may 13 munisipalidad. So ngayon dadako naman tayo, ano ang pangunahing hanapbuhay ng Rizal? Ang pangunahing hanapbuhay ng Rizal ay pagsasaka, pagbababuyan, at pangingisda. May mga pangunahing produkto din ang mga Rizal, gaya ng kasoy, kakao, kape, palay, suman, yaring damit. Ngayon, pag-usapan din natin ang festival sa Rizal. Higante Festival. Higante Festival, ito ay nagbibigay pasasalamat sa parokya ni Saint Clement, ay matatagpuan natin sa bayan ng Agono, Rizal. Ipinagdiriwang ito o ginaganap sa linggo bago ang kapistahan ng bayan noong Nobyembre 23. Kakanin. Ang kakanin ay ipinagdiriwang ito kung saan ipinagmamalaki nila ang kanilang bayan sa pinakamasasarap
na kakanin. Bilang na dito ang bibingka, puto, biko, suman at marami pang iba. Maytime. Ang Maytime ay ginaganap na ng Mayo 1 at matatagpuan natin sa bayan ng Antipolo. Ipinagdiriwang ang Maytime para pagbibigay-pugay ang parokya ng Senyor Santo Niño. Mga sikat na pasyalan sa Rizal. Jala-Jala Sunflower Farm na matatagpuan natin sa Jala-Jala, Rizal. Pamitian Cave na matatagpuan natin sa Rodriguez, Rizal. Daranac Fall. Ito ay pinakasikat na falls dito sa Rizal na matatagpuan natin sa Tanay, Rizal. Mount Tagapo. Mount Tagapo ay matatagpuan natin sa Talim East Island ng Rizal. Kilalanin din natin ang mga tao sa kilalang tao sa Rizal. Vicente Manansala, ipinanganak noong Enero 22, 1910. Namatay siya noong Agosto 22, 1981. Isa siyang aligat ng sining larawan ng pagpipinta. Ang kanyang ginawa ang market scene, fruit vendor, anaglaod. Carlos Modesto o kilalang Bontong Villaluz Francisco ay ipinanganak siya noong Nobyembre 4. Kilala siya bilang isang Pilipinong moralista mula sa Angono ng Rizal. Ang kanyang ginawa ay unang misa sa Limasawa, ang pagsulong ng medisina sa Pilipinas. Lucio D. San Pedro. Ipinanganak siya noong Pebrero 11, 1913, namatay siya noong Marso 31, 2002. Isa siyang kompositor at guro ng komposisyon sa Pilipinas. Kilala siya bilang pambansang alagad ng sining para sa musika. Ang kanyang kauna-unang ginawa ay ang Sa Unggoy ng Duyan. Ildefonso Pace Santos Jr. nabuhay siya. Pinanganak siya noong September 5, 1929 at namatay siya noong Enero 29, 2024. Siya ay isang Pilipinong arkitekto, ama ng arkitekturang paisahe sa Pilipinas, pambansang alagad ng sining ng Pilipinas sa larangan ng arkitektura noong 2006. Ang kanyang ginawa ay ang Tatlong Inakay, Gabi ang Guryon sa Tabi ng Dagat, Ulap at Mangingisda. Lope K. Santos, ipinanganak noong Setyembre 25, 1876 at namatay siya noong Mayo 1, 1963. Isa siyang manunulat sa wikang Tagalog noong kanyang kapanahunan. Isa din siyang abogado, kritiko at leader obrero. Ang kanyang ginawa ay ang Balarila ng wikang pambansa at ang Banaag at Sikat ay isang nobela. Ang Quezon ay dating Tayabas ay isang lalawigan sa Pilipinas sa rehiyon ng Calabarzon, sa pulo ng Luzon.
Ipinangalanan ang lalawigan kay Manuel L. Quezon, ang ikalawang pangulo ng Pilipinas na nagmula sa bayan ng Baler na nooy sakop pa ng lalawigan. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Lucena. Pinalilibutan ito ng mga lalawigan ng Aurora sa Hilaga, Bulacan, Rizal, Laguna at Batangas sa kanluran, at ang Camarines Norte at Camarines Sur sa silangan. Ang bahagi ng Quezon ay namamalagi sa isang dalahican na nagdurugtong ng tangway ng Bicol sa pangunahing bahagi ng Luzon. Kabilang din sa lalawigang ito ang mapulo ng Polillo sa dagat ng Pilipinas. Isa sa pangunahing atraksyon na matatagpuan sa Quezon Province ay ang Bundok Banahaw, at ang Quezon Province din ay kilala sa lambanog, lalo na sa lugar ng Mauban, Quezon. Mga pangunahing produkto ng Quezon Province. Ang pangunahing produkto ng Quezon Province ay ang palay, kaping barako, niyog, mais, at saging. Tayo naman ay dumako sa kultura at tradisyon ng Quezon Province. Pahiyas Festival o Pista ng Pahiyas. Ang pahiyas ay isang makulay na pista na ipinagdiriwang tuwing ika-15 ng Mayo sa Lucban, Quezon. Sa pamamagitan ng pistang ito, pinasasalamatan ng mga magsasaka dahil sa kanilang masaganang ani ang kanilang patron na si San Isidro Labrador. Ang selebrasyon kalimitan ay isinasagawa sa pamamagitan ng isang prosesyon ng imahe ni San Isidro at ng parada. Lahat ng mga bahay sa bayan ay napapalamutian ng kanilang sariling ani tulad ng mga prutas, gulay, palay, bulaklak, dahon, pako at kiping na siyang nagdadala ng isang makulay na kabuuan. Tayo naman ay dumako sa Aranat Baluarte Festival ng Gumaca, Quezon. Para sa akin, ito yung festival na napuntahan ko na sa Quezon Province sapagkat ito ang probinsya kung saan isinilang at lumaki ang aking ama. Ang karaniwang pinagdiriwang namin ang Aranat Baluarte Festival sa taunang ipinagdiriwang tuwing ika-15 ng Mayo. Ito ay bilang parangal kay San Isidro Labrador. Ang bayan ng Gumaca ay isang lupang pang-agrikultura kung saan karamihan sa mga naninirahan dito ay nagtatrabaho bilang mga magsasaka. So bilang pasasalamat namin at pagbibigay karangalan kay San Isidro Labrador, ipinagdidiriwang namin tuwing ika-15 ng Mayo ang Aranat Baluarte, kung saan pasasalamat na rin namin sa kanya dahil ang lungsod ng Gumaca ito ay kapatagan kung saan sagana kami sa agrikultura o pagtatanim ng palay. Kaya isa ito sa aming ipinagdiriwang at pinagmamalaki na tradisyon sa aming lungsod. Sa kasalukuyan, ang dumagat ay nahahati sa dalawang pangkat. Isa ang remontado o mestizo at ang isa ay ang puro o agta. Ang tunay na agtang dumagat ay nasa kabundukan ng Sierra Madre at ang remontado ay nakatira sa mga mataong bayan sa Rizal at Quezon tulad ng General Nakar, Quezon at Infanta, Quezon. So matatagpuan sa lungsod ng Quezon Province ay ang mga remontado o ang mga mestizo na mga dumagat o mga pangkat na etniko. Ang dumagat ay isa sa mga katutubo o etniko ng Pilipinas, kasama sa mga kauri nila ang agta, Mangyan, Negrito. Ang dumagat ay isa sa mahalagang pangkat upang
pinagtuunan ng pag-aaral ng pinagmulan ng lahing Kayumanggi sa Pilipinas sa dahilang sila ang isa sa unang pangkat na tao na nakarating sa kapuluan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtawid sa tulay na lupa. Sa salitang dumagat ay nagmula sa salitang lumakat o lumakad na siyang nagpapatunay na sila ay lakad na dumating sa Luzon at di tumawid sa dagat. Ang dumagat ay pinagsamang Negrito, Hindo at Kayumanggi, bunga ng pagdagsa ng iba't ibang lahi sa paglipas ng panahon. Tayo naman ay dumako sa sikat na pasyalan ng Quezon Province. Isa sa sikat na pasyalan ng Quezon Province ay ang San Diego de Alcara Cathedral Parish Church na matatagpuan sa Gumaca, Quezon. Ang simbahan na ito ay puno ng kasaysayan sapagkat itinayo pa ito noong panahon ng mga Kastila. Isa rin sa sikat na puntahan ng mga deboto ang Lucena Cathedral na matatagpuan sa Quezon Province na ang kabisera ay ang Lucena. Ang katedral na ito ay isang makasaysayan din sapagkat ito ay itinayo pa noong panahon ng Kastila. Isa rin sa sikat na puntahan ng Quezon Province ay ang Minor Basilica of St. Michael the Archangel. Ito ay pinupuntahan ng mga Kristiyano na mataas ang pananampalataya sa Diyos, at ito ay isang sikat na pasyalan din ng Quezon Province. Alibijavan Island. Ito ay isang maliit na isla na matatagpuan sa San Andres, Quezon Province. Ito ay kilala rin bilang pristine mangrove forest and coral reefs. It is also visited for its white sandy beaches and rich bird life. At dahil sa natatanging ganda ng isla na ito ay under the National Integrated Protected Area System as a wilderness area. Ito ay pinoprotektahan ng mga marine protected area known as the Alibijan Fish Sanctuary. Ito ay sikat na pinupuntahan ng mga turista dahil sa angking ganda nito. Ngunit ito ay dapat din nating pangalagaan sapagkat ito ay pinagmamalaki ng lungsod ng Quezon Province, at higit sa lahat marami itong mga ibon at coral reefs na kanilang pinapangalagaan para protektahan, at nagsisilbi itong bahay ng mga ibang hayop na rin, kung kaya't bilang turista ay dapat din nating pangalagaan ng ating kapaligiran. Bundok Banahaw, ang pangunahing atraksyon ng Quezon Province. Sinasabing ang kabundukang ito ay napapalibutan ng espiritu at hiwaga. Maraming mga kulto at deboto ang pupunta at nananatili sa banal na lugar na ito tuwing sasapit ang mahal na araw. Ang kabundukang ito ay isa rin sa mga pinakasagradong lugar para sa mga sinaunang Tagalog bago pa dumating ang mga Espanyol. Kamay ni Hesukristo. Ito yung isa sa sikat na pasyalan o pinupuntahan ng mga turista sa Quezon Province sapagkat pinaniniwalaan ng mga Kristiyano at ng mga debutante na kung malakas ang pananalig mo sa Diyos ay lahat ng hinihiling mo at hinihingi mo ay magkakatotoo. At marami na ring mga haka-haka na
kung saan ay naging isang misteryo din ang kamay ni Hesukristo sapagkat nagpapagaling din ito ng mga may kapansanan, kung kaya't isa ito sa mga sikat na pinupuntahan na rin ng mga turista. Ang mga sikat na manunulat ng Quezon Province. Manuel Luis Quezon y Molina ay pinanganak noong Agosto 1878 at pinawian ng buhay noong Agosto 1, 1944. Kilala rin sa kanyang inisyal na MLQ, ay isang Pilipinong sundalo, abogado at estadista na tinaguriang bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas, kung saan pinangunahan niya ang Amerikanong Commonwealth mula noong 1935 hanggang 1944. Si Manuel L. Quezon ay hindi lamang Pangulo ng Bansang Pilipinas, siya rin ay dinadakila at tinaguriang isang bayani dahil sa kanyang contribution upang makamit ang Bansang Pilipinas ang kalayaan sa mga mananakop sa Amerikano at Hapones. Bilang pagbibigay pugay sa kanyang kadikilaan ay ang lalawigan ng Quezon Province kung saan siya ay pinanganak ay ipinangalan sa kanya, at ang Manuel Luis Quezon University rin ay ipinangalan din sa kanya, at ang Quezon Memorial Circle na makikita natin sa Quezon City, at ang Quezon Day, ang araw ng kanyang pagsilang, ay ginagawang walang pasok ng pamahalaan. At higit sa lahat, ang pagse-celebrate ng buwan ng wika tuwing Agosto bilang pag-alala sa kanyang kontribusyon sa pagkakaroon ng Tagalog bilang wikang pambansa, sapagkat si Manuel Luis Quezon y Molina ay tinaguriang ama ng wikang pambansa. Claro Mayo Recto Jr. ay isinilang noong Pebrero 8, 1890 at binawian ng buhay noong Oktubre 2, 1960. Siya ay tinaguriang ama ng konstitusyon ng 1935 at isang Pilipinong politiko sa Pilipinas. Isa sa kanyang mga gawa ay ang La Ruta de Damasco at isa siyang mahusay na makata. Kinalala ang kanyang malikhaing talino nang manalo ng isang paliksahang pampanitikan. Ang kanyang dulang may isang yugto na La Ruta de Damasco noong 1914. Isa pa niyang dula ang nagwagi ng premyo ang Solo Entre las Sombras noong 1971. Bukod dito, maraming naging mamahalagang talumpati at sanaysay sa Espanyol at Ingles si Recto na naglalarawan ng kanyang mga makabansang pananaw sa politika at kabuhayan. Ilan sa mga ito ang lumabas sa My Crusade noong 1955. Namatay siya sa sakit sa puso noong Oktubre 2, 1960 habang nasa Roma, Italia. Bilang pagkilala sa kanya, ang daanan ng Azcárraga sa Maynila ay ipinangalan bilang Avenida Claro M. Recto na nanggaling sa kanyang pangalan. At dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa Rehiyon 4A, Calabarzon. Maraming salamat.